We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalavieres. Mga transport group sa Bicol day nagsabay sa transport strike. Kung taano, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Ngunya na aldaw, Oktubre 16, kinundosir kan Manibela asin iba pang mga transport group sa nasyon ang nationwide transport strike. Nag-ugat ini sa subuot anomalya sa laog kan LTFRB asin ang pagprotesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Alagad ang mga pampublikong transportasyon sa Banwaan in Goa, Camarines Sur. Normal sanaan naging operasyon ngunya na aldaw. Ewan pong nag-order po sa Muya na magbalik kami sa strike. Tsaka sa pa po, yung man lang po ini ang samuyang hanap buhay. Yung magpapalik ko pinag-aasahan na iba pagpapasada. Kaya takunday kami magpasada, mayo man kami makikitahon. Apwera sa Goa, magin sa iba pang banwaan kan Camarines Sur asin syudad ni Naga, naging normal man ang dalagan kan transportasyon sa maghapon. Sa ibong kanenot ng plano na masabay sa tigil pasada ngunya na aldaw, nag-atras man giraray ang mga driver asin operator kan Daet Santa Elena Operator and Drivers Association sa probinsya nin Camarines Norte. Sigun sa grupo, day maninda pigtatalikudan ang sa indang prinsipyo. Alaga day man subuot magiging epektibo ang gigibuhon na strike, ulita day man mamamatean ang epekto kaini. Mayorya kaya sa mga transport group sa probinsya, day man nagkasasa na sambitan ng tigil pasada. Sa ibong kan pangapoda na transport strike, naginormal man ang transportasyon sa islang probinsya kan Catanduanes. Sigun sa mga driver, mayo man kaya ninagin abiso sa indaan mga operator na makisumaro sa aktibidad. Tuloy-tuloy siya ang pasada sa paano naman yung panghanap buhay, pang pamilya. Sasabi sa akin yung operator. So tuloy pa rin yung pasada ninyo ngayong umaga? Tuloy pa rin para may pang-araw-araw na hanap buhay. Mientras tanto, magin sa iba pang probinsya sa Bicol Region, mayoryaman kan mga transport group, enot nang nagpahayag na daisinda masabay sa nasambitan ng transport strike. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Kantidad 400,000 pesos nin mga substandard na mga produkto sa Camarines Sur niraot kan mga otoridad. Patanid sa publiko dapit sa pagbakal nin mga substandard na produkto, aramunta sa report ni Chris Novello. Gamit ang heavy equipment ni raot kan mga otoridad an manlain-lain ng mga substandard na kagamitan na nakumpiskar kan DTI Camarines Sur sa 23 na mga supplier sa manlain-lain na banwaan sa probinsya puon kantong 2021 sa presenteng taon. Kinababalihan ini kan mga substandard na Christmas lights, kiluhan, magin construction and hardware materials kung saan kinakarkulo na sa 400,000 pesos ang kabilog ang kantidad kan mga ini. Pinakadakol na establishmentong igwaning nakumpiskar ng mga substandard na kagamitan. Ang 3rd District kan Camarines Sur ng may 14, 5 sa 1st District asin tigtulo sa 2nd, 4th asin 5th District. Piraman sa mga ini ang may pending pang kaso sa DTI. Violation duman sa product standards law. Meaning, dahil sa nag-comply duman sa required standards na pinapautog ng government. Ang purpose sa kaniyo is ipahiling sa publiko na ang satuyang gobyerno padago sa esperso sa pagproteher ka mga consumer tanganing day na sinda magamit pa sa ibang mga paagi. Kadaklan sa mga kagamitang ini ang pigagamit sa construction nagikan subuot sa China asin pigpapabakal sa baratong kantidad. Nakala mo sa ipang bahay mo, lumindol, pagising mo, wala na, pwede kang mamatay. So, in danger po talaga ang buhay natin kung ang gagamit tayo ng mga substandard products. Nagpagiramduman ang mga otoridad sa mga consumer na day magpadara sa baratong presyo asin bakalon ng mga produktong pasado sa standards kan gobyerno. Mientras tanto, nakatalaan man idunar sa 10 benepisyaryo ang ibang produktong day niraot sa kondisyon
na daini gagamiton sa pagpapatindog ng indipisyo. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Duang insidente nin kasulo na irehistro sa banwaan nin Pamplona, Camarines Sur, asin Labo, Camarines Norte. Ang detalye tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Napurisaw ang mga residente kan Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur kan pasado alas 3 nin maagahon kasubago magbungkaras ang dakulang kasulo sa sarong paarkilahan na edifisyo. Magkataraid na motor shop, sadit na bakery asin pwesto kan dealer nin paroy ang natumtum nin kalayo, nakadamay pa magin anharong kan may sadiri. Sa inisyal na investigasyon kan Pamplona Municipal Fire Station asin susugman sa testimonya kan may sadiri, nagpuon subuot ang sulo sa iyang motor shop. Sa pagkapit po kan sa investigador, sinasabi po na may battery po doon na naka-charge. Simang po nakukuhaan sa indang solar light. Totally damaged man ang gabos na apektadong establishmento na anas gibos sa combustible materials. Mantang di pa man nakukuhaan kabilogang danyos na winalat kan kasulo. Sarong motor shop man sa Barangay Anahaw, Labo, Camarines Norte ang nagkaraba pasado alas 7:13 kasubanggi. Tulos man na nagresponde ang BFP Labo sa insidente. Alagad ay initulos na apula huli sa flammable ang laog kan motor shop hasta sa nadamay na ang kataid na establishmento na anas foam man ang laog. Kung maaaring sa electrical po ang nangyari sunog or else naman po dun po sa mga baka po may naiwanan silang niluluto doon kasi po ang possibility po na nagsimula yung sunog dun po sa pinaka-inner part po talaga nung area. Nagabot sa ikatulong alarma ang haros sarong oras na kasulo. Pigaaram paman kan mga otoridad ang kausa kan kasulo asin ang kantidad kan winalat na danyos. Pangapodan man kan Bureau of Fire Protection, ikonsiderar man lugod kan publiko ang oral daw na Fire Prevention Day nga aning makalikay sa anuman na klase nin kasulo. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Agrangay kan mga konsumidor sa MNWD huli sa maluyang bulos nin tubig, posibleng abuton pa subuot hasta sa katapusan kan taon, ninhuli kan nakaschedule na mga maintenance sa mga pumping station. Uyan report ni Chris Novelo. Posibleng hasta sa katapusan pa kan taon, mamamatayan kan mga konsumidor kan Metropolitan Naga Water District o MNWD ang maluyang bulos nin tubig. Ini makalis ang sunod-sunod na preventive maintenance as in repair kan opisina sa mga pumping station kaini kung saan apektado ang mga lugar na sakop kan opisina. Igwa pa pong masunod na anom. Igwa po kita bali 7 last year, 10 mo niyan na re-rebayan ta si mga makina. Para mentras po kaya iyan si approach na nagibuta para po mataahan lang ning kasimbagan si mga pagkukulang. Lumaan na kaya ang mayorya sa mga pumping station kung kayaan iba. Minabigay na kaya yung ngunyan ang pigsa sa iraram sa maintenance as in repairs. Makakatabang subot sa problemang ini ang ipapautob na rate increase nganing madugangan ng mga pumping station. Alagad haros patapos na ang taon dahil pa inyo naaprobahan kan Local Water Resources Administration o LUWA. Walo pa kaya ang kulang na pumping station kan MNWD kung kaya plano kan opisina na mag-utang na sa mga government financial institution. Once po na mag-operate ang pumping station, sigurado po may income yan. Sigurado taman na may konsumo dahil existido nga ni si pagkukulang in sa pangangaipo. Banga man ang sentimiento kan mga konsumidor sa planong inikan water district. Kung iyong ikakamaray, pero may bagang maluya ang tubig, kang okay man. Kung mayong budget ang MNWD. Pabor man ako dyan. Unfair man siguro yan po na sa tuya ikakarta si iuutang kang MNWD. Kasi daw paano, medyo magabat mangyari yan sa pagbayad. Dagdag pa yan sa, kumbaga sa budget. Sa ngunyan, pinag-uulayan pa kan Board and Management kan Water District kung ano ang iuutangon kaini sa mga government financial institution. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Basado sa pag-aadal, apwera sa nangingenot na helang kan kababaihan sa nasyon ang breast cancer. Iniman ang kadalasang rason kan mortality o pagkagadan kan mga babae sa Pilipinas. Kaya kasabay kan ginibong Breast Cancer Awareness Forum sa Camarines Norte, tinawan doon digdi kan mga health authority ang mga paagi para maagapan ang nasambitan ng helang. Dahil subuot tulos na mamatean ang sintomas kan breast cancer, kaya ang pangapudan kan mga doktor. Mas marahay na regular na magpakonsulta tanganing day mapuli sa mas malalang sitwasyon.
Dakulang bagay man subuot sa mga taga Camarines Norte na igwananin sa diring espesyalista sa cancer sa Camarines Norte Provincial Hospital na pwedeng makatabang sa nasambitan ng issue. Una pa lang, ibig sabihin, alam mo kung paano kapain, alam mo yung pakiramdam, alam mo yung tamang paraan ng pagkapa na naturo naman natin kanina, alam mo kung ano yung pakiramdam at ano yung maaring itsura ng bukol. So pag na-feel mo yan, maaari mo na siyang pakonsulta. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sobrang breast milk kan mga ina pwede nang idonar sa ipigmukna na Milk Depot sa banwaan San Jose, Camarines Sur. Importansya kan breast milk sa salud kan mga umboy, pigtawan doon man kan Rural Health Unit. Ang detalye sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Breast milk is the best for babies. Inikit ang haros permitang nadadangog sa mga commercial nin gatas. Alagad, bako man gabus na ina, kaya makaprodusir in breast milk para sa indang babies. Mantangan iba man, sobra-sobra pa ang nagluluwas. Kaya ang LGU as in Rural Health Unit kan banwaan San Jose, Camarines Sur, pigmaot na magmukna nin Milk Depot na pwedeng pagsarayan asin mapagkuanan kaini. Anytime soon, maaki na ang 39 weeks ng bados na si Maricor kan Barangay Danlog, San Jose, Camarines Sur. Sa pagluwas kan sa iyang ikaduwang baby, maawat niya subuot na matuod ini sa breast milk. Senot niya kayang aki, dain niya ini nagibo. Sakitan po, primero ko, dinero diretso ko na sa bote. Barak ko mapamimin. Sabi da, masustansya da paghalik sa ina. Sa bote daa. Iyo man ini ang pigtutulod kan Rural Health Unit asin LGU San Jose na maiheras sa mga magurang. Ang importansya kan pag-breastfeed kan mga ina sa saindang mga aki. Alagad ang problema, bakong gabus na ina, kayang makaprodusir nin breast milk. Kaya kan bulan nin Agosto, binukasan kan RHU ang San Jose Human Milk Depot sa Banwaan. Pag exclusive po ang breastfeed sa itong mga aki, dahil po yun para hilang-hilang, lalo kung nakatanda sa po ng colostrum, si primero pong nagluwas na gatas kang ina, makusukon pang antibody, ibig sabihin panlaban sa mga infeksyon, mas maresistance. Sa nakalihis na 2 bulan, nasa anom na mga nanay na ang nagdonar kan sa indang sobrang gatas. Nakabugtak ini sa 200 ml pouch asin ipigpepreserbar sa laog kan freezer. Anom na bulan subuot ang shelf life kan mga ini basta mamantinir ang tamang temperatura. Kung halimbawang gagamito naman, day ini dapat pag-initon kundi ibabad sana sa maimbong o regular na tubig antes ipainom sa umboy, nganing day man mawara ang nutrients. Ang natipo na breast milk sa Milk Depot, ipigtataunin libre kan RHU San Jose sa mga nangangaipuhan sa banwaan o sa pagtaraid na lugar. Saro sa mga enot na naka-aprobitsar kan donated breast milk digdi an kay itong bagong mundag na umboy ni Lani kan Barangay Punglon San Jose. Alagad garo daida ang nagustuhan an namit. Kaya nagporsige na siyang makaprodusir nin gatas. Tapos ang gidibo ko nagpampo ako dawa. Siguro sarong aldo man po ako nagparapam. Kaya dayan po siya sapal man po kaya dayan talaga makaluwas-luwas ang gatas ko. Inatuman ko lang talagang malunggay at yung mga sabaw-sabaw. Ang breast milk kit, sigon kay Dr. Armea, miski pahali sa ibang ina, haros parehong nutrients man sana na kukuha kan aki. Kaya sa mga mauot na magdonar, kan sa indang sobrang breast milk, pwede subuot makikoordinar sa indang Rural Health Unit o sa indang opisina, miski pa yan mga bako man o tagaluwas, kan banwaanin San Jose. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica.
Nagkondusir nin Raise or Relief Afforded to Challenge Employers campaign ang Social Security System sa tulong banwaan kan probinsya nin Catanduanes. Nasa 12 mga employer ang natauan nin notice kan SSS huli sa nagkapirang rason arog kan dai paghulog nin SSS contribution kan mga empleyado. Dai pagparehistro kan negosyo o empleyado asin ang dai pagreport kan empleyado sa nasambitan ng opisina. Sigun sa SSS, tatawan pa nin pagkakataon ang mga employer na irahayon ini sa laog nin 15 aldaw, makalis maitao ang notice. Sa datos kan opisina, nakatipon na sindanin nasa 10.5 million pesos sa bilog na rehiyon sa irarom kan nasambitan ng programa. Isa po ining programa ng SSS para po ma-instill ang awareness sa mga employers and the employees para po magkaigwasin daning compliance sa SSS policies, ma-clean up ninda ang records ninda with SSS. Libreng microchipping sa mga atamang ido pig-uprisir kan Municipal Veterinary Office kan Daet, Camarines Norte. Importansya kan microchipping, aramon sa report ni Rosie Nieva. Bakong madali ang pagiging sarong for parent, kaipuhan kaya digdi ang atensyon na sin commitment ganing maitao ang mga pangangaipo kan mga fur babies. Kaya dakulang tabang ang aktibidad kan Municipal Veterinary Office kan Daet, Camarines Norte na libreng serbisyo para sa mga atamang ido asin ikos. Kabali sa mga serbisyong ini ang libreng anti-rabies vaccine, check-up, vitamins, freebies asin ang bagong programa kan opisina na microchipping na kung sa private vet clinic pa ipapagibo, day mababa sa 1,000 pesos ang magagastos. Nakakatuwa siya. It's amazing. Katulad ngayon, nakalibre kami na anti-rabies, tapos anong ang tawag dito? Anong kinuha natin? Yung microchipping. Sigun sa Municipal Veterinary Office, ang microchip ang saro sa nabutil nin bagas na pigi-implant sa kublit kan ido asin ikos asin nagsisirbing tracking device na konektado sa internet asin accessible man sa smartphone. Pigsyarto man kan opisina na salbado ining gamiton para sa mga atama na hayop, alagad syempre, kaipuhan mo nang masyerto na mabaskog ang ido o ikos, kompleto sa rabies vaccine, bakong bados asin nasa tamang edad na. Ito po ay ginagawa upang kahit yung mga aso ay gumagala, unlike before na dog tag ang ginagamit. So kapag natanggal yon, kasi nga nandyan sa externally, mas maganda po ito kasi microchip nga. Ang microchipping ang bako mandatory sa Pilipinas, kaya bako pasubuot gayong popular sa ngunyan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mas urog pang nagiinit ang mga laban sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa naging kawat kasuudma, napasakamot kan San Sebastian Golden Stags ang kapangganahan kontra EAC Generals sa score na 86-70. Mantang daiman pinaporma kan Perpetual Altas ang Latran Knights sa score na 74-59. Sinundan ini kan laban kan Binil Blazers kontra Arellano Chiefs kung sa hindi natauwanin pagkakataon na magtrayumpo ang Arellano sa score na 72-66. Sa latest team standings, nangingenot sa ngunyan ang Mapua Cardinals na pigsusundan kan LPU Pirates asin San Beda Red Lions. Mientras tanto, nakatalaan man na maghampangan ang Perpetual Altas asin ang San Beda Red Lions sa aga October 17. Susundan ini kan laban kan LPU Pirates asin JRU Heavy Bombers. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nangapudan ngunyan ang alkalde kan Aroroy Masbate sa Comelec na maipasairaron sa Comelec Control ang bilog na banwaan. Obheto kaini na masyartong magiging matuninong ang pirilian sa banwaan asin mayo nin mangyayaring dayaan o kariribukan sa lugar.
Sigun kaya sa alkalde base sa mga nakakaabot na impormasyon sa sainda, igwananin mga nangyayaring vote buying na may kaibanan na panguhuma asin mga nagbabalgar sa COMELEC gun ban. Alagad sigun sa COMELEC, 2 barangay sa naan na sa red category kung saan nakaulay naman niya ang PNP asin Philippine Army na dagdagan ang puwersa kan mga mabantay sa nasambitan ng mga lugar. Pigsyerto man kan COMELEC asin mga otoridad, nagigibunin da ang gabos para maging matuninong ang mangyayaring eleksyon sa banwaan. Panawagan ko, especially sa COMELEC, dahil sila ang may karapatan na i-declare ang barangay at bayan namin na total control sa COMELEC at dahil delikado ito. The most for entire Masbate. Bigyan kami ng lahat ng pulis, military, lahat. Hindi siguro natin kayang ipaisa ilalim sa COMELEC control yung buong bayan ng Aroroy. It requires a lot of resources. Tapos medyo maproseso po yan. Mga kapuso, mayo ng raot nin panahon sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Alagad mapadagos an mauran na panahon sa pirang parte kan nasyon. Nagtitinir iyan huli sa trough kan low pressure area, localized thunderstorms asin northeasterly surface wind flow. Basado sa datos kan Metro Weather, may mga pag-uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Catanduanes asin Sorsogon. Medyo mababawasan man ang uran sa pirang lugar sa Bangi. Posible man ang pag-uran sa pirang parte kan Visayas asin Mindanao. Sigun sa pag-asa, posibleng sa mga masunod na aldaw o semana, ideklarar ang paglaog kan amihan. Depende kung mapadagos ang pagdanay kan duros gikan sa norte sirangan. Gadan ang sarong persona mantang irido ang 4 na iba pa, makalis mabagsakanin dakulang sanga kan puunin akasya sa gilid kan tinampo sa barangay Anameam sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte. Sigun sa report kan barangay, magkakaibanan na nagbalyo asin naghalat nin malulunadan sa gilid kan tinampo ang mga biktima. Makalis na mag-atindir sa sarong aktibidad. Hasta sa bigla na sanang nagbagsak ang dakulang sangakan kahoy sa kinatitindugan kan mga biktima. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin idinalagan ang mga ini sa ospital. Huli sa malalang tama, binawianin buhay ang sarong lalaki, mantang padagos na nagpaparahay ang 4 na babaeng kaibanan kaini. Apwera sa mga biktima, nadamay man sa insidente ang nakaparadang jeep sa gilid kan tinampo. Ang mga namate ang pag-uran sa probinsya saro sa pigihiling na rason kung taano tanagin malumoy ang sanga kan nasambitan ng kahoy. Sa ngunyan hagad kan barangay na maputol na ang mga puunin kahoy sa gilid kan tinampo para malikayan na ang mga siring na aksidente. Kami po ay nananawagan sa DIN kung pwede po putulin na po yung mga kahoy na nasa tabing kalsada kasi baka hindi lang nga po yung mangyari. Talagang kahit po sa kung anumang katulad po magtatagulan na naman po ay yung mga puno talaga po ay sagabal na po. Importansya kan kawayan aramon sa mga bamboo expert sa gigibuhong bamboo training and seminar sa Antipolo City sa October 21, 2023. Ini ang 23rd Bamboo Training and Seminar na may temang Learn and Earn from Bamboo Experts. Ang training pinanginotan kan Carolina Bamboo Garden Philippines. Kaibanan sa tutukaron ang dapit sa bamboo growing, management, propagation asin harvesting. Pig-inaguraran na ang 2-story building with 6 classroom kan Mabolo National High School. Ang nasambitan ng proyekto ang paagi kan LGU para ma-decongest ang mga darakulang eskwelahan sa syudad. Bako sa nasubuot mga estudyanteng residente kan Mabolo asin Sabang ang mabebenepisyaran kan bagong school building. Alagad magin ang mga banwaan harani sa syudad siring kan Gainsa, Camarines Sur. Mientras tanto, 10 estudyante ang nakaresibi nin bisikleta sa Bike to School program kan syudad na obhetong makagian sa mga estudyanteng nagko-commute o naglalakaw pasiring sa mga eskwelahan. Christmas decorations nagibo sa kawayan
Pwede man na alternatibong pandekorasyon ngunya na Pasko. Paggibunin bamboo Christmas decors, ipigtukdo sa 20 mga lokal na negosyante sa Minalabak, Camarines Sur. Uyan istorya ni Jessica Calino. Mantang paparanian kapaskuhan, wala tuon naman ang mahihiling na mga nakadisplay ng Christmas decorations. Alagad apwera sa nakatuodan na makukulor na pandekorasyon. An kawayan, pwede man palan gamiton. Maniba-ibang sukol kan kawayan na pigpatong-patong nganing magin formang Christmas tree with star on top. Igwaman in spiral na variety kaini. An ibaman, pigdukot-dukot nganing magin parol. Inya ni pigtukdo ni Tatay Domingo kan grupong Bula Masarig sa nasa 20 mga lokal na negosyante sa ginibong skills training kan DTI Negosyo Center Minalabak. Ang magawin kay nita, ang kuya niya, ang materials niya is available na maray. Tapos, dahil pa kay po na talagang makuyan ka, kung sa mga ekstrang kuyan, mga kawayan na kuyan, pwede mong may recycle para magibulang na Christmas decoration. An 42 anyos na si Angelo kan Barangay Hobo, Minalabak, pangatrugan subuot, an magmukna ni negosyo na nakasentro sa handicraft. Actually po, meron na po akong bisyo na paggawa po ng materials ni kawayan. Pero mas natutuwa po ako kasi yung DTI nagkaroon ng training about dito. Detachable man as in convertible ang mga produktong pinagibo sa indas sa training. Nganing makalihis ang Pasko, pwede pang magamit pandekorasyon sa harong. Available man sa banwaan in Minalabak ang mga kawayan. Alagad kaya daw ining masustinir in kasong ipadagos na ang pagnegosyo kan mga partisipante. Sa tabang po kang din kadakon tampig patanom didi along the riverbank sa kasi mga nag-i-erode na mga daga digdi saka sa bukid so dakon tapong pigpatanom so very abundant ang raw materials di masusustenta yan. Sigun sa DTI Camarines Sur, sa kada skills training na sa indang pigsasagibo, ang trayumpo asin pag-asenso kan mga negosyante asin kan ekonomiya kan lugar. Mas pigihilig na digdi itong entrepreneurship. Bako lang itong garubaga makakasupport, but itong makakakontribute para magkaigwang inaapod na good life, para magiging sustainable ang operations niya. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 70 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin ba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta halos sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas sa pagserbi sa nasyon.